Sa ating pong linya ngayon si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Good morning po, Sec. Good morning po, Sir Ted. Ma'am Cha, good morning. Apo, salamat sa panahon. Unahin ko lang po itong inyong sinampang kaso kahapon. This involves, tama ho ba ito, 4 o 5 proyekto? 5 po. 5 pong proyekto ang involved dito. 2 proyekto po ng St. Timothy, yung pong mga kumpanya ni Diskaya. 2 po sa Wawaw Builders at isa po sa Sims Trading Corp. Okay, opo. So, lahat po ito ghost or halos ghost, no? Yung talagang halos wala kang nakita. Opo, na proyekto. Opo. Ang sabi nga po ninyo, ang magiging, kumbaga, paraan po ng gobyerno ngayon para papanagutin ang mga taong nasa likod sa mga maanomaliang proyektong ito ay per project, per location po, upon discovery, sampa kaagad po ng kaso kapag nabuo ang mga ebidensya. Yes po, yun po ang agreement namin ni Chairman Riel Cordoban ng COA dahil po nakipag-coordinate po tayo sa kanilang fraud audit team at ino-audit po nila kada proyekto. So, pagka po meron tayong proyekto na nakita halimbawa na ghost, yung pong contractor doon at yung pong lahat ng DPWH na involved doon sa proyektong yon ay kakasuhan. Okay, opo. Sec, ito ho kasing iba napuntahan nyo napuntahan mismo ni Presidente. Sa ngayon ho, saan ang hotspot ngayon? Saan po ang pinaka-sentro muna ng tingin po ninyo ay may pinakamaraming umano'y ghost project or sabihin na po natin substandard o kakaunti lang ang na-accomplish pero nakakubra ho kagad ng 100%? Sa ngayon po, Bulacan po talaga ang nare-report sa akin mismo, no? Pero hindi lang po Bulacan. Halimbawa po ngayon, ngayong umaga po ay papunta po ako ng Oriental Mindoro kay Governor Bons Tular. Narinig naman po natin siya several weeks ago, pati na rin kahapon sa Senate Blue Ribbon hearing. Meron po siyang mga ghost project na na-discover doon, no? At napaka-substandard, no? So pupunta po ako doon ngayon. Pero meron din po tayong nakikita sa ibang lugar sa Pilipinas, kasama ng Visayas at Mindanao. Kaya kailangan din po pati yun, ipupuntahan natin. Opo. Sir, ito ho bang mga ghost projects na ito ay mawalang ganang lang, Sec, if you're at liberty to tell us, ito ho ba Opo. ay ginawa during the time of the President ngayon or even during the previous administration? This dates way back pa po. Marami po dito, mga nakaraang administrasyon pa, Sir Ted. No? At hindi lang po to flood control. Pati po yung mga, halimbawa, yung mga pinuntahan po ni Pangulo sa Baguio, yung pong pinakita ni Mayor Benji Magalong sa kanya na hindi nga ghost, pero talagang sabi nga ni Pangulo, parang tinapon mo lang yung pera sa ilog dahil wala pong nagawa. No, yun po, nagde-date back to I think 2018 po ang sinabi ni Mayor Benji Magalong doon, no? So ito po Sir Ted, no, gusto ko lang pong malaman ng mga kababayan natin. Matagal na pong nangyayari ito. Matagal, in fact, hindi lang po taon ang binibigang dito, dekada po ang binibigang dito. Kaya po talagang talagang napakabigat po nitong nitong dinadaanan nitong ahensyang ito, no. Kasi talagang napakatagal nang nangyayari nitong mga nakikita natin ngayon at nagpapasalamat po talaga tayo kay Pangulo. No? Talagang siya po ang talagang nagsiwalat nito, no? Nung nagsimula nung kanyang SONA. No? At kailangan po, sabi nga ng Pangulo sa akin mismo bago siya umalis nung Sunday papuntang Cambodia, at nasabi na rin niya nung sa podcast niya na halos naiyak na siya sa galit. No? Talagang kailangan ngayon, tama na ang salita, tama na ang proseso. Kailangan umaksyon na tayo ng mabilis. Opo. Sec, ngayon pa lang po, no, meron ng mga nagsasabi na ito pong filing natin ng mga kaso, bagamat we sincerely appreciate itong bilisunin nyo ngayon, sabi nga, wag na maghintay pa ng matagal na panahon at kung meron ng sapat na ebidensya, agad na pong ihain. In this case nga po sa Office of the Ombudsman. Pero Sec, yung pong sinasabi ng iba na baka naman po hilaw pa yung mga ebidensya, etc.,
at maihain, madismiss lang po yung kaso, sayang. Meron ho ba kayong mga katuwang dito na talaga namang competent na nag-aaral sa mga facts? Definitely po. Opo. Oh, go ahead, sir. Opo. Definitely po. Kaya nga po ang ginawa po natin, nakipag-partner na rin po tayo sa COA Fraud Audit Team. Ang ginawa po kasi ni Chairman Cordoba, nagbuo siya ng Fraud Audit Team as specifically for DPWH. So, nung pag-upo ko po last week lang, immediately po, first day pa lang, nakipag-coordinate na po ako sa COA. At yun po ang aming usapan, yung pong mga bago nating abogado na dinala, at mayroon pang mga paparating na iba, nakipag-coordinate na po agad sa COA. At talagang binubusisi na isa-isa itong mga proyektong to. Kaya kailangan talaga, Sir Ted, no? Kailangan talaga gawin project by project, contract by contract. Kasi doon po makikita kagad yung ebidensya. No, both physical evidence, ibig sabihin pagpunta doon, wala kang makikita o i-assess ng mga engineer na substandard talaga na grabe ang pagkakagawa, napakasama ng pagkagawa. At kasama na rin po yung mga papeles. Sino ang nag-sign off sa bayad, sino ang nag-sign off sa acceptance, para po, sabi nga ng mga abogado, open and shut case. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. Opo. Sec, in fairness naman sa COA, meron pong reports na as early as 2018, may mga red flags na ho sila sa kanilang ginawang audit, no? Sa iba't ibang proyekto ng DPWH, no? In fairness to them. Pero may binabanggit din po si Senator Ping Lacson na meron pong mga pagkakataon na kasapakat na po yung taga-COA. Kasama na sila doon sa umano'y sinusuhulan para palabasin po na ayos na yung proyekto. Sa ganun pong pagkakataon, paano ho nakakasiguro din yung tayo sa COA na yung mga tauhan po nila hindi magtatakipan? Opo, ganito po, no? In fact, in-address po yan ni Chairman Cordoba kahapon nung magkasama po kami sa Ombudsman. Ang sabi po niya, separado dun sa internal audit investigation, meron silang separado dun sa fraud audit investigation, meron silang ginagawang internal, parang internal affairs investigation ng mga dumaang COA ng DPWH. At yung fraud audit investigation team po, hindi po ito yung normal na COA ng DPWH. Ito po ay separate na binuo. Bago po ito na separate na binuo ni Chairman Gale. Okay. Kasi nga po, may mga reports din daw po siyang nakuwang ganon. Opo. Sige po. Dito po sa DPWH, kahapon may binanggit na pangalan, isang undersecretary. Opo, ng DPWH, just getting to the name today, sa binabanggit po nitong mga Diskaya, nakasama daw sa sindikato, no, ng panunuhol. Are you aware of that? Opo, napanood ko po ang Senate hearing at nabanggit na rin po, may nabanggit din po si Senator Ping Lacson, no? Isang undersecretary ng DPWH, si Undersecretary Cabral. No? So kinausap ko po si Undersecretary Cabral dahil pumunta po siya sa akin kahapon. At sinabi ko, kailangan mong sagutin niya. No, kailangan mong sagutin. Kung yan ay hindi totoo, kagaya nung sinabi niya sa akin, hindi daw po totoo na tumawag siya kay Senator Soto at nagsasabi na magpasok ng proyekto, whatever. No? Sabi ko, i-deny mo kako. Basta, ang sinabi lang po sa akin ng Pangulo, simple lang. Clean up from top to bottom. Kasama po ang lahat ng undersecretary, kasama po ang hanggang district engineer. So, hindi ho natin hindi ho natin titigilan yan hanggat hindi natin maklean up ito. Kasama po ang mga undersecretaries na. Opo, yun ho bang si Yusek Cabral, ano ang kanyang status ngayon sa DPWH po, Sec? Siya po ay nandyan pa rin, pero siya naman po ay nagsubmit na ng courtesy resignation. So under review, kumbaga? Under review, under investigation naman po lahat lahat po yan. Yun po ang utos ng ating Pangulo. Opo. Nabanggit po doon sa hearing yung director po ng DPWH sa Region 5. Again, mawalang galang lang po. Sir, yung pong mga regions kung saan may mga probinsya ho ngayon na ang daming ghost project. Dito po sa Region 3, for example, yun ho bang director doon, yun pa rin? Yung pa rin po. Nagsubmit na rin po yan ng courtesy resignation. At aabot din po tayo dyan, Sir Ted. No? Aabot po tayo dyan. At lahat po ito,
ika nga sa military, command responsibility po lahat yan. At lahat po yan, kung may ebidensya po, pasensyahan po tayo. Opo, sige. So sir, ang aasahan po natin halos kumbaga ngayon ang inyong team abala na po sa pag-review ng lahat ng mga proyektong ito. Opo. Aasahan namin na halos linggo-linggo kayo maghahain ng kaso sa ombudsman. Opo. In fact, more than once a week po ito. Definitely. Madami po ito, Sir Ted. Opo. Meron din po nabanggit kahapon na yung project and contract management application po ng DPWH ay problemado daw kasi mukhang meron daw pong ito daw po yung nagbibigay ng maling coordinates para po mabantayan ang mga proyekto po ng kagawaran. Nagpadala na rin po ako ng independent IT team para i-check to, no? Dahil nagkaroon nga po tayo ng report na may problema itong sistemang ito, no? So, pinapa-review na rin po natin to sa mga hindi taga DPWH para malaman talaga kung may problema ba talaga, may malibang impormasyon na ibinibigay, ito ba ay sinasadya, kailangan po natin malaman lahat yan. Kaya po ngayon, wala po akong choice, kundi puntahan po ito isa-isa. No? Lahat ng mga, especially itong mga report na nakukuha natin. Opo. May pahabol na pong tanong si Chacha. Yes po. Bago po itong tungkol sa zero budget ng Pangulong Marcos for flood control, balikan ko lang po yung kay Yusek Cabral kasi yung issue niya na iyon, lumutang po yung pangalan niya. Si Senator Ping Lacson mismo ang nagbigay. Kayo po ba, Sec Vince, sabi niyo, nag-usap na kayo ng harapan, sabi niya there's no truth to it. Pero naalala ko, sinabi niyo sa amin ni Manong Ted, mahirapan kang magtrabaho dyan sa DPWH kung hindi ka nagtitiwala dun sa mga tao. Kayo po ba may tiwala pa dito kay Yusek Cabral? Alam nyo ho, pagpasok ko po dito, mahirap pong magtiwala kahit kanino. Kaya nga po, ito ang isa sa mga topic po namin nung kinausap ko po yung dalawa nating former DPWH Secretary, si Secretary Ting De Jesus at Secretary Babe Singson. Lalo na po kay Secretary Babes, ang una kong tanong sa kanya, who can I trust? May mga binigay po siyang ibang pangalan. Awa po ng Diyos, nandito po rin po sa DPWH yung mga taong yon. Kasi po talaga mahirap po magtiwala dahil sa grabe ng dinatnan ko po dito. At importante din po talaga na makapagpasok na ng bagong team, Ma'am Cha, no, Sir Ted. No? Kasi ngayon po, halos nag-iisa po ako dito ngayon. No? Buti na nga po, may mga tumutulong po sa atin at na mga tagalabas ng ahensya. Kasi po talaga, bigat po talaga ng dinatnan natin dito. Oo. Sinabi nyo nga, Sec Vince, you will make a decision in the next few days of who you want to keep. Tama po ba? At isa po sa pwede nating masabi na pwedeng mapalitan, ito pong si Yusek Cabral. Opo. Sige po. Sec Vince, apuntahan ko lang po itong zero budget na sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr. Ang sabi niya, hindi na daw po siya magbibigay ng flood control budget for 2026 dahil meron pa naman daw pong natitirang 350 billion pesos. Hindi naman po ba tayo mahihirapan na ipagpatuloy yung mga flood control projects na meron tayo dito dahil po dito sa pinaplano ng Pangulong Marcos? Opo. Ano po, no, nararamdaman ko po talaga yung frustration at galit ng ating Pangulo. No? At yan po ay pinag-aaralan po natin ngayon. Kung maaalala niyo po, ako po ay inorderan ng ating Pangulo last week na repasuhin ng maigi itong budget na to at ibalik sa Kongreso yung sa tingin natin, given the limited time, talagang budget na naaayon at masisigurado na talagang mapupunta sa tamang paraan itong mga pera ng ating mga kababayan. So, yun po, no? Isa po yan sa mga option, no? Pero meron din pong mga ibang option, pero ito po ay kailangan pa namin pag-aralan at the right time po ipipresenta po natin sa Pangulo ito. Okay. So sir, habang kayo po'y abala ngayon sa pagbabiyahe po at pag-alam sa mga proyektong ito, who's in charge now sa pag-aayos po ng budget ng DPWH in consultation po with Congress? Meron po tayo ngayong team na tinayo, kasama po ang BBM, kasama po ang ibang mga opisyales sa DPWH, no? May mga director po tayo diyan na sinabi na po sa akin ng mga trusted natin kagaya ni Sec Babe Singson na maayos at honest. Meron din po tayong dinagang mga
tumutulong sa atin na hindi taga DPWH, no, na nakakaintindi sa budget, no. So ano po ito, no? Meron pong team na itinayo para talagang repasuhin ito ng maigi kasi very, very limited time po ang binigay sa atin ng ating Kongreso dito. Opo, sige po. So Sec, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa panahong ito na talaga pong wala nang halos kredibilidad po ang DPWH sa mga nangyayaring ito? Sa inyo po ngayong pagsiguro nga na ang mga proyekto hong questionable ay kinakailangan po na may managot. Go ahead, sir. Opo, unang-una po, no, nagsimula po itong lahat nung pong napaka-emosyonal na SONA ng ating Pangulo. At nakita naman po natin yung ginawa ng ating Pangulo after nung SONA. Siya mismo po ay nagpunta sa mga iba't ibang proyekto at sa sarili niyang mata nakita niya yung nangyayari. At nakita po natin yung galit, yung inis ng ating Pangulo. Ngayon po, ang sabi nga ng ating Pangulo sa akin mismo nung linggo bago siya umalis, tama na ang salita, tama na ang proseso, nakita na natin ang problema, umaksyon na tayo. At yun po ang ginagawa natin ngayon. Sinimulan po natin kahapon, 5 proyekto ang na-file na natin, 3 kontraktor. Meron po tayong pa-file ulit sa Webes. Mas marami pa po ito kaysa dun sa final natin kahapon at sunod-sunod po ito. Kasi kailangan po, hindi naman kailangan nating siguraduhin na may managot. Pero kailangan magpadaga po tayo ng malakas na mensahe sa lahat ng mga taga-DPWH na pag kayo ay merong involved dito, pasensyahan po tayo. Kasi kung ano nangyari kay Alcantara, Hernandez, Mendoza, at sa mga iba pang pa-file natin, ganun din po ang mangyayari sa kanila. Opo. Well said. Sige po. Sec Vince, salamat na marami. Muli ho kaming tatawag para po sa kaukulang pagpapalagana po ng tamang informasyon. Salamat po, Sec Vince. Salamat po, Sir Ted. Salamat po, Ma'am Sa. Thank you. Secretary Vince Dizon, DPWH. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!